sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y laging tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, dumaan sa misteryo ng pagkapakasakit at ng kamatayan upang tayo makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian at muling pagkabuhay. Sa banal na Eukaristiya, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong, lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa ligas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat.
At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang mga hawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at na mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi ka sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawali nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?
sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng simbahan, araw ng ating pagtitipon para sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pasensya na po kung medyo hindi tayo lubos na nakikita ng ibang mga nasa simbahan. Inaayos po natin, nililinis po natin ang ating simbahan. Nakita nyo naman po ngayon ang ating luklukan ng ating mahal na poon. At tayo natutuwa sapagkat mahal natin siya at gusto natin ibigay, siyempre, pag mahal natin, bigyan natin yung the best. At gusto natin na tunay na karapat-dapat ang kanyang luklukan. No? At nakita natin na lalo siyang kumikinang, lalo siyang nangungusap sa atin. At harinawa, pagbalik nyo sa isang linggo, ay wala na rin itong magkabilang tabing. Unti-unti po natin nililinis at inaayos, lalo na pagdating ng panahon na formal na ideklara ang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At syempre alam ko, sabik na tayong lahat para ipagdiwang ng mas higit na gawain ang nalalapit na kapistahan para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sapagkat tayong lahat narito dahil naniniwala tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. At sa linggong ito, gustong ipaalala sa atin ni Jesus Nazareno, kung naniniwala tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Narinig natin si Pedro. Nung isang linggo, kung naalala ninyo, tinanong sila ni Jesus, sino nga ba ako sa inyo? At ang ganda ng sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ano sabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ang magiging bato, ang sandigan ng simbahan. Ngayon, papalapit na sila sa Jerusalem. Ito na ang huling paglalakbay patungong Jerusalem. Kaya nga't sinabi ni Jesus Nazareno sa unang pagkakataon, ang nalalapit nilang paghihirap. Sabi ni Jesus, darating tayo sa Jerusalem. Pagdating sa Jerusalem, huhulihin ako, darakpin ako. Kung ano-ano ang ibabato sa aking akusasyon, lilitisin ako, pahihirapan ako, ipapako ako sa krus, at mamamatay ako. Ito ang unang pagkakataon, sinabi ni Jesus, ang kanyang paghihirap. Nais kong maunawaan natin ang nasa isip ng mga alagad. Akala nila si Jesus ay magiging katulad ni David. Tandaan po natin
ang Israel sa matagal na panahon, inalipin ng mga dayuhan. Nung panahon ni Jesus, sila'y inaalipin ng mga Romano. Nandun yung mga Griego, yung mga Babylonian, yung mga Assyrian. Sa matagal na panahon, alipin sila. Inaapi sila. Kaya inaasam nila, darating ang Mesiyas. At ang Mesiyas, katulad ni Haring David. Naalala niyo si Haring David? Yung binatilyo na pinatay, tinalo si Gulayat, yung higante. Si Haring David, yung makisig na hari, mandirigma, pinuksa ang lahat ng mga kaaway. Yun daw ang pinakamagandang panahon sa Israel, na mamayagpag ang kaharian. May kalayaan sila, asenso sila. Magiting ang kanilang hari, matapang, mandirigma. Akala nila si Jesus magiging katulad ni David. Pero anong sabi ni Jesus? Ang sino mang sumunod sa akin, kailangang itatwa ang kanyang sarili, pasanin ang kanilang krus. Kaya hindi ito matanggap ni Pedro. Akala ni Pedro, pagdating sa Jerusalem, magtatatag sila ng bagong gobyerno. Siya na ang bagong prime minister. Nag-uusap na yung mga alagad. O ano bang posisyon mo? Ano bang departamento ka? Anong kapangyarihan ang ibibigay sa'yo? Akala nila, pag sumama sila kay Jesus, wala nang paghihirap. Pag sumama sila kay Jesus, sila na ang mamamayagpag. Pag sumunod sila kay Jesus, ginhawa na ang buhay. Baka ganun ho ba ang nasa isip natin? Kaya siguro may mga taong nanlalamig sa pananampalataya pag nagkasakit kasi nagtatampo sa Diyos. Akala ko pala, paging naging deboto ako, ayos na ang buhay ko. Akala ko, kapag namanata ako sa iyo, wala na akong problema, wala na akong pagkatalo, wala na akong paghihirap. Pero mga kapatid, paalala po, ni minsan hindi sinabi ni Jesus Nazareno yan. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, pag dumikit ka sa akin, ayos na ang lahat. Ni minsan hindi sinabi ni Jesus Nazareno, kapag naging deboto ka sa akin, yayaman ka. Hindi po yun ang sinabi ni Jesus. Kaya nga, makikita ninyo siya mismo, pasan-pasan niya yung krus. Kaya ano sabi niya kay Pedro? Nung isang linggo, sabi niya, Pedro, ikaw ang batong luklukan ng simbahan. Ngayon naman, ano sabi niya? Pedro, ikaw ang batong hadlang sa akin. Okay na sana nung isang linggo summa cum laude na si Pedro. Ngayon, kabisote, bagsak. Sa Ingles, sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Tinawag niyang Satanas yung una nating Santo Papa. Pumunta ka sa likod ko. Di ba ho ang bato? Pansinin niyo po ang bato. Pag ang bato nasa likuran, anong silbi ng batong nasa likuran? Tuntungan, di po ba? Di ba? Gusto ko nga maglagay ng bato rito kasi maliit po ako Hindi niyo ako makita. No? Nakakadagdag, nakakatuntungan ng bato pag nasa likuran. Pero pag ang bato nasa harapan, ano mangyayari sa'yo? Pag naglalakad ka, yung bato nasa harapan, matitisod ka. May harang ka. Kaya nung parang sinasabi ni Jesus Nazareno kay Pedro at sa lahat sa atin, huwag kang maging harang. Huwag kang maging sagabal. Huwag kang mangunguna. Kapag sinabing pumunta ka sa likod, ano ibig sabihin nun?
sumunod ka sa akin. Ang sinasabi ngayon sa atin ni Jesus Nazareno, dito ka sa likod ko. Pumunta ka sa likod. Di ba pag may pumipila, titignan ko minsan yung mga pumipila sa palik, may gustong sumingit. No? Naranasan nyo na ba yun? O sa jeep, sa bus, biglang may tatakbo. Ano sabihin mo? Pumunta ka sa likod. Huwag kang pupunta, huwag mo kong unahan. Yun din ang sinasabi ni Jesus Nazareno ngayon sa atin. Huwag mo kong unahan. Punta ka sa likod. Sumunod ka sa akin. Sabi raw po ng isang matandang padre ng simbahan, si Origen, sabi niya, alaong bagay sinasabi ni Jesus kay Pedro, sa likod kita, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa ipagagawa ko, huwag ako ang pasunurin mo sa gusto mo. Mahalaga po yun. Tayo raw dapat ang sumunod sa gusto ni Jesus. Hindi si Jesus ang susunod sa gusto natin. Ayan. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang nasusunod? Si Jesus o tayo? Baka pag nasa simbahan, Lord, ikaw na ang bahala. Pero pagdating sa labas, nakita mo yung kaaway mo, ako ang bahala sa'yo. Lagot ka sa akin. Lord, kakanta tayo mamaya ng Ama namin, sundin ang loob mo. Pero pagdating sa bahay, magkasundo na tayo, hindi. Ako ang masusunod dito, ako ang mas matanda, ako ang may pera, ako nagpapakain sa inyo. Sino ba talaga ang nasusunod? Ang ganda-ganda ngayon, pag nagsisimba tayo, sasabihin ng mga lektor natin, ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Pero sa kabilang banda, salita ng tao, ang mas pinapakinggan natin, ang mas sinusunod natin. Sabi ni Jesus Nazareno, mahalin mo ang kapwa mo. Pero sabi ni Kumare, huwag mong pansinin yan. Oo nga, tama ka. Hindi ko papansinin yan. Sino ba talaga ang sinusunod mo? Salita ng Diyos, salita ng tao. Sabi ni Jesus Nazareno, magpatawad ka. Sabi ni kumpare mo, huwag kang magpapatawad. Hindi ka dapat magpadala dyan. Tama ka pare. Hindi ko patatawarin yan. Sino ba talaga ang nasusunod? Sabi ng mundo, sa pera tayo. Kahit kasinungalingan yan, dyan tayo. Yan ang gusto ng marami. Palakpakan natin, tawanan natin kabastusan. Kahit nilalapastangan si Jesus Nazareno. Oo nga, nakakatakot. Baka maiwan ako pag hindi ako sumunod sa uso. Sino ba talaga ang nasusunod? Mga kapatid, ang tunay na paniniwala, sabi ni Jesus Nazareno, ay sumusunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Kanya, buong buhay, habang buhay. Hindi po madali yun. Kaya nga, napakaganda, lagi niyang pinapaalala sa atin, siya mismo, pasan-pasad niya ang krus. Kaya nga mahal na mahal natin siya, di po ba? Kasi hindi siya exempted. Hindi niya sinasabi, pasanin niyo ang krus. Pero siya walang krus. Pero sinasabi niya, pasanin niyo ang krus niyo. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako. Pasanin niyo ang krus niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Yon ang mga sinasabi ni Jesus Nazareno. Hindi niya sinabing, yayamang ka na lang, hindi ka na matatalo, hindi ka na maghihirap. Hindi minsan sinabi kailanman ni Jesus Nazareno yan. Pero anong sinabi ni Jesus Nazareno? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Ilalapit kita sa Ama.
Yun po ang pangako ni Jesus Nazareno. Kaya't sa linggong ito po yung ipagdasal natin. Na tunay tayong hindi maging hadlang. Huwag sana tayong maging hadlang, parang yung batong nasa harapan sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging hadlang sa kabutihang mangyayari sa ating kapwa. Huwag tayong maging hadlang sa pag-asa ng mga tao. Huwag tayong maging hadlang sa pag-ibig na sana dumadaloy sa ating lahat. At higit sa lahat, huwag nating pangungunahan ang Diyos. Huwag lang natin sabihin, ito ang gusto ko. Pasensya po kung para akong siramplaka. Kapag lagi ko yung pinapaalalahanan, pag nagdadasal tayo, huwag lang natin sabihin sa Diyos kung ano ang gusto natin. Para tayong si Pedro yon. Kasi ano yung sabi natin kanina? Ang tunay na pagsunod, hindi natin pinapasunod siya kung anong gusto natin. Ang tunay na alagad, sumusunod tayo sa gusto niya. Kaya wag lang sanang, Lord, mahal na po, nito ang gusto ko. Gusto kong yumaman, gusto kong gumaling, gusto kong lumaki ng maayos ang anak ko, gusto kong magkatrabaho na, gusto kong magka-abroad. Baka sabihin sa'yo ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Kasi lagi mo lang sinasabi yung gusto mo. Sana, pagkatapos yung sabihin ang gusto ninyo, sabihin nyo na rin naman sa Kanya, kayo naman po, ano naman ang gusto ninyo? Ito po ang plano ko, pero kayo po, ano yung plano nyo sa akin? Ito po ang pangarap ko sa mga anak ko. Mahal na poon, ano po ang pangarap ninyo sa mga anak ko? Sapagkat narito tayong lahat bilang tagasunod, bilang alagad, kapatid at kaibigan ni Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad. Narito po kami upang tunay na magtiwala at sumunod sa inyo. Sa mga pagkakataong naging makasarili kami, naging maramot kami, sa mga pagkakataong iginigiit namin ang aming kalooban, patawad po. Ipaalala niyo po sa aming pumunta sa likuran ninyo, sumunod sa inyo, at makinig sa inyo. Natatakot po kami minsan sa krus. Mabigat, mahirap. Pero salamat po, kayo ang nanguna na pumasan ng krus. At dahil dyan, tumitibay ang aming loob. Kaya nga, bigyan niyo po kami ng lakas sa mga pagkakataong pinapasan namin ng aming mga krus. Katulad mo, mapuspos kami ng pag-ibig at pagtalima upang katulad mong nagpapasa ng krus, kami rin maging bahagi ng iyong kaluwalhatian at kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, wala kaming ibang hangad kundi ang sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ang aming buhay, pag-asa at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng krus ni Jesus, makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ibang pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpakasakit ni Jesus naming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa iwaga ng krus. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ihandog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin na nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay laging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Nilo mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtanggi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo walang maliw, ng panumbalik na muli sa amin, ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin, na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagkisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ating taimtim na dasal, sundin ang loob mo, Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay,
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong magdasal at umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno,
ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y
Ang lahat po ay inanayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa mga tumutulong po sa atin para sa pagpapaayos at paglilinis ng ating simbahan. Salamat po sa mga nagpamisa, sa inyong love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na naniniwala sa Diyos, hindi humahadlang sa kanyang kalooban. Hindi pinangungunahan ang kanyang kalooban. Ang tunay na deboto, katulad ni Jesus Nazareno, sumusunod sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng